Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay. So lahi una lang nato. Yun sa padre. Kung ikaw sila i-deliver sa alas 4. Ya, ikatikais mo. Una daw. Gusto ko na da? Magkuha ko pa dito kanang Biblia o charger. Sige. So in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Most gracious Virgin Mary, thou who hast crushed the head of the serpent, protect us from the visions of the evil one. We offer our prayers, supplications, suffering, and our good works to you, so that you may purify them, sanctify them, and present them to thy Son as a perfect offering. May this offering be given so that the demons that influence us do not know the source of expulsion and blindness. Blind them so they know not our good works. Blind them so that they know not on whom to take vengeance. Blind them so that they may receive the just sentence for their works. Cover us with the precious blood of thy Son, so that we may enjoy the protection which flows from his passion and death. We offer this through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So ngayon, Tagalog na lang tayo. So okay lang. So ang topic natin ngayon is about exorcism and deliverance. Pero kasi napanood nyo na po yung mga videos, so meron naman tayo na ibang pamamaraan ngayon, sa pagbigay ng katekism. So ang una-una po natin gagawin yung how can we triumph over the enemies. Ito yung ayaw ng mga demonyo. So once na ma-practice natin ito na 7 hours of spiritual healing and liberation, ito po yung shields. Yung shields, yung sa spiritual canopy, para once na malaman natin ito, ayaw-ayaw ito ng mga demonyo. Kasi once meron tayong 7 hours and shields sa spiritual liberation and healing, wala talagang doorway ang demonyo para makapasok sa buhay natin. So kalimitan, bakit po tayo na haharas ng demonyo? Dahil po yan sa pagbabalik natin sa Panginoon. So hindi ibig sabihin na kapag hindi sumunod ka sa Panginoon, wala kang harassment. Napakarami pong harassment yan. So once tolerable yung harassment natin, yung retaliation natin, effective po yan yung mga prayers natin. Kasi tolerable lang po. So manageable. So once hindi na po manageable, ibig sabihin meron na po tayong doorway. Bakit nakapasok yung demonyo sa buhay natin? So ang dami ngayon ng mga Katoliko na hindi nila na-appreciate yung natin, yung turo ng simbahan. Bakit? Nakabalot kasi ng superstitious belief. For example, meron isang bata, binigyan ng candy ng mama niya. So kinain ng bata yung mismo na binigay ng mama. So sabi ng bata, "Ma, bakit yung candy parehas-parehas lang yung lasa?" So sabi ng mama, "Bakit parehas yung lasa? Na iba-iba naman ang flavor
ng binigay ko sa iyo. So sabi ng mama, tinanggal mo ba yung wrapper? So hindi pala niya tinanggal. So ngayon, ganito po yan. Once kumain ka ng candy na hindi tinanggal ang wrapper, nakabalot pala yung ating paniniwala doon sa superstitious belief. Kaya nga po, hindi natin na-appreciate yung aral ng simbahan. Bakit? Nakabalot kasi eh. So ang nangyayari, hindi natin ma-appreciate yung mga turo ng simbahan kahit na yung parang pili-pili lang tayo. So once hindi natin tanggap, nire-reject. So anong nangyayari? Pumupunta tayo sa ibang paniniwala, pananampalataya, kasi mas bibo doon. Sa Katoliko, boring. So yan po ang dahilan kung bakit naharas po tayo ng demonyo, isa din yan. So kung wala man mo ito sisiguruhin ko sa inyo na kapag ito ay natutunan ninyo at na isa puso ninyo, hindi nyo na kailangan ng exorcist. Hindi nyo na kailangan ang 7 hours, yung shields sa spiritual canopy. Hindi mo na kailangan. Bakit? Kapag ka nagpe-personal ka ng prayer, 100% ang matatanggap ninyo. Yung sa amin lang, kapag ka nagdi-deliverance kami sa inyo, 10% lang matatanggap ninyo. So saan yung 90? Nasa inyo. So, mag-ano ako ng experience. Nung ako nasa Bukidnon, galing seminarista ako sa Franciscan. So hindi tinuro dito sa amin about sa exorcism and deliverance. Although meron kaming exorcist sa community noon, pero pinistop ng founder namin sa Franciscans dahil nahaharas. So dahil sa nahaharas, natakot na yung founder na baka ano ang mangyari sa community. So isa pa lang din yung yung anong tawag niyan, yung kagagawa ng demonyo para ma-stop yung pagdi-deliverance, pag-exorcist sa aming mga pare. So ano nangyari? Nagkakagulo din sa kumbento. So ganito po. You will keep the exorcist away, sabi ko. Kaya nga sabi, meron tayong motto doon sa doktor, an apple a day keeps the doctors away. So, but when the doctors is cute, forget the fruit. Ay, joke lang yan, di ba? So, kung malaman mo to, ito, maganda to talaga. Meron naman tayo, naka-live man ito siguro. So, na lang, ipashare ni Brajando para at least madala nyo sa bahay ninyo, ma-practice ninyo, ma-share ninyo ito sa mga kakilala. So, ano po ang shields? Yung 7 hours sa spiritual canopy. Yung S sa shields, sever unholy ties by the renouncement of the occult. Rs, renouncement. So, itong shields. So, ano po itong sever unholy ties by renouncement of the occult? So, tignan nyo po, ano po yung mga unholy ties sa buhay ninyo na experience ninyo before hindi pa kayo nakasal. So baka nung una meron po kayong mga jowa, mga ex na may binibigay sa inyo ng mga gamit na hanggang ngayon hindi nyo pa nare-renounce. So ganun ha, baka meron pa kayo ng mga gamit or yung mga ninyo, yung anong tawag niyan, yung mga promises ninyo na hanggang ngayon hindi nyo pa nare-renounce. So ano yun? For example, nung nagka-jowa kayo, merong binigay na sing-sing. So hanggang ngayon baka nasa tago-tago nyo pa yan na hindi alam ng asawa ninyo. So i-dispose nyo po yan gamit po yung prayer sa handbook. Meron po tayong disposal sa mga occult objects kasi ang unholy ties po nakalink pa rin tayo doon sa mismo na tao na yon. Kung may ginagawa siyang kasalanan, malilink pa rin tayo doon. Kaya nga po ang nangyayari ngayon, ang dami po talaga na mga paulit-ulit na kasalanan, paulit-ulit na lang na ginagawa natin noon na kahit na anong kumpisal natin, magagawa pa rin natin.
So for example, meron tayong mga yung mga promises na ikaw lang talaga ang mamahalin ko buong buhay ko. Tapos hindi mo yan na-renounce. Naghiwalay kayo, mga ganito, ganyan, pero kahit na anong gawin mo, naaalala mo pa rin siya hanggang ngayon, kahit na meron na kayong mga anak. Naaalala mo pa rin siya na anong ginagawa ninyo, yung sexual act ninyo na wala pa kayo sa sacraments, wala pa yung kasal, kahit na meron kayong mga yung ginagawa, siya pa rin ang maaalala mo doon sa asawa mo. So grabe ang hold ng demonyo yung sa unholy ties. So ang dami ngayon na nagkakahiwalay. Merong iba bumabalik doon sa ex nila, hinahanap pa rin yung ex nila kahit na saan pang lupalop ng buno nagtago, hinahanap pa rin nila. O kasi nandun pala, doon yung sa unholy ties na nangyayari, yung bandage doon. So meron po tayong mga prayers niyaan na wala dito. So meron tayong prayers na ibibigay niyan para makat. Tapos i-renounce natin yung mga binibigay na mga bagay, kumpisal din natin yan. Mga bagay na hanggang ngayon nandito pa sa atin. Baka yung mga love letter, tinitreasure pa rin ninyo. Wag na. Meron na kayong mga asawa. So, mag-focus po tayo sa asawa. So, ganun. Ano pa ang renouncement of the occult? Baka yung pumunta tayo ng mga albularyo, yung mamtatawas. Ang dami po ngayon na pumupunta doon. Kasi bakit? Hindi nila na-appreciate yung simbahan. Kahit na simple Hail Mary na itinuro ng nasa Biblia man yan, itinuro. Pero bakit hindi pa rin natin na-appreciate? Dahil po, hindi natin sinasapuso yung tinuturo ng simbahan. Wala tayong faith. Mas binigay pa natin yung ating faith doon sa mga faith healer na mga delikado man yan. Ang dami na pong nag-surrender dito ng mga faith healer kasi nahaharas na po sila ng demonyo. Ang dami na sabi nila, nanggagamot man sana ako, pero bakit hindi ko mapagaling yung sarili ko at mga anak ko? Yun po talaga ang kabayaran sa mga ginagawa ng mga occult practitioners or sa mga mantatawas, manggagamot, para bayad nila doon sa nagamit nila na kapangyarihan sa mga demonyo. So once na meron po kayo mga oil, mga langis na galing po doon sa mga albularyo, i-renounce po natin iyon, at kung meron mang ipinalibing doon sa bahay natin, as much as you can, as much as possible, hukayin nyo po iyon kasi para mawala yung infestation. Kung hindi talaga, maghanap kayo ng pare na meron sila na knowledge about sa spiritual healing and liberation. Kung may exorcism man, dun sa Sambuanga ba kayo, o saan kayo. So, ano po natin, kung wala po talagang choice, ikaw mismo, yung tatay mismo ng pamilya, meron po siyang authority na makakapag-break. So kung meron pa ring harassment, tuloy-tuloy lang po yung deliverance sa bahay ninyo. So baka ituro ni Bro Jando mamaya kung paano mag-deliverance. So ang dami dito na pumupunta na nagdadala ng habak, nagdadala ng mga yung mga anting-anting. So nandito po, meron po tayo yan, sabi nila, hindi naman yan biblical, brother. So, tingnan po natin dito sa sa Ezekiel 13:20. Nasa Ezekiel 13:20. Saan na ba to? Sa Ezekiel 13:20, ano po ang sinabi dito sa Biblia? Okay. Kaya nga sinabi ni Yahweh, kinamumuhian ko ang mga laso na
ipinamimihag ninyo ng kaluluwa na paraang panghuli ng ibon. So meron po dito sa meron po talaga na nakalagay na anting-anting dito sa Bisaya. So basahin ko na lang. Supak ako sa inyong mga anting-anting na inyong gigamit sa paglitag sa mga tawo. Laksiyon ko kinigikan sa inyong bukton ug buhian ko ingon nga usa ka langgam ang tawo nga inyong madakpan. So ito pala, ang Diyos, kinamumuhian pala ng Diyos. Ang nakalagay dito sa ibang translation is lasso. Ito po yung mga anting-anting, ang mga lasso, anting-anting. So, kinamumuhian pala ng Diyos yung merong mga anting-anting. So, iba yung kinamumuhian at yung yung nagalit lang. Kasi yung nagalit, kinabukasan, okay na yan. Pero yung kinamumuhian ng Diyos, so grabe na yon. Grabe na yon ang galit ng Diyos doon sa mga tao na yon. Kasi po yan, kasalanan po yan sa sa first commandment. O yung sa first commandment, thou shall not have other gods besides me. So yun po, kasi meron po kayo na hold na galing sa mga demonyo, isa din. Bro, bakit kasalanan bro na meron akong anting-anting? Dinadasalan ko naman ito ng 20 Hail Marys, 30 Our Fathers at 50 Act of yung Nicene Creed. So hindi po kayo nagdadasal direkta sa Diyos. Ang ginagawa nyo is blasphemy. Blinabaspheme nyo ang mismo na dasal doon sa harapan ng anting-anting. So ginawa niyong Diyos yung anting-anting kasi dinasalan niyo, tapos binablaspheme niyo kung sino ang naka-intention sa prayer. So grabe ang impact niyan sa mga demonyo kasi pagkain yan ng demonyo. Kasi ang fear is pagkain din ng demonyo, sabi ni Padre Sikia na do not feed the devil. Do not feed the demon sa pamamagitan ng takot, yung fear. Kasi mas lalo silang magkakaroon ng stronghold sa ating buhay. Kaya nga po, kapag meron ng stronghold sa buhay natin, yung mga demonyo, once na inaatake na tayo ng demonyo, ayaw na natin na magre-react tayo sa simbahan. Bakit na mabigat pa yung katawan ko pag pumasok ako sa simbahan? So ayaw ko na magsimba. Kasi mabigat lang ang katawan ko. So yan na po ang dahilan kung bakit nagre-react na meron na po yung stronghold ng demonyo. So confess all your occultism. So ang pagdideliverance, hindi po yan ibig sabihin na ay requirements po yung yung confession. Dahil requirements, hindi ka madideliverance pagka wala kang confession. Hindi po yan. So hindi po yan dapat na ganun yung aspeto natin sa kumpisal. Dahil lang sa magdideliverance ka, magkumpisal ka na lang. So hindi po ang purpose ng kumpisal, dahil po nagsisisi ka ng buong buhay mo doon sa ginawa mo na kabulastugan o sa kasalanan. So ang ginagawa natin, pagsisihan po natin at isulat po natin yung kasalanan natin. Once na kasi kapag nandun na tayo sa kumpisalan, binablock po yan ng demonyo. Kaya po nakakalimutan po natin. So yan ang nangyayari. So yung occult practices, ikumpisal din po natin yon. Yung mga pagpunta nyo ng albularyo, so meron kayong mga pungsoy sa bahay ninyo. O yung mga ninyo, yung mga bracelet ninyo, yung mga 10 beads ninyo na akala mo na okay lang, yung beads na ginamit ninyo, galing pala yon sa mga pungsoy ginawa. Parang inano mo ba, yung parang kinuha mo yung mga beads para matransfer kasi ang ganda kasi ng kulay. Hindi po yan. Kasi once na po, kapag meron po silang ginagawa ng mga yung example ng mga bagay, for example yung mga jade, kapag ginawa nila yung jade kasi green man yan, so ang green, nagpapahiwatig yan ng swerte. Kaya po meron tayo na a-attach po sa atin ngayon yung mga santo ninyo na green. Kasi yung jade po, yung talaga ng mga Chinese niyan is pampaswerte.
sa business. So kaya po ginagamit, kaya po ina-attach nila doon sa mga sacred images natin. Kaya nagtataka po tayo na kapag ka meron tayo niyan, meron pong infestation, yung silent infestation. Kaya po ang dami na po naming experiences na kung meron ka man yan, magtataka ka bakit yung mga anak ninyo pabalik-balik ng hospital. May sipon, nakainom na naman ng salbutamol, pagkatapos yan, sipon na naman. So parang 1 week lang ang pahinga doon, gumaling for 1 week. Sunod naman, bumalik ka na naman sa doktor. Dahil po yon sa mga occult practices po natin na nandun sa bahay natin. So may padugo doon sa bahay natin. Yung mga, kung magsasabi yung mga albularyo na kailangan po ng padugo. Kasi kapag magpadugo po tayo, mawawala po yung mga sumpa at hindi na po atake ng demonyo sa inyo. Hindi po. Kasi ang purpose pala ng padugo is consecration. Kinoconsecrate mo yung property mo doon sa demonyo. Imbis na ikaw ang may authority, wala na. Wala ka ng authority. Ang meron ng authority sa buhay ninyo ang mga demonyo niya. Kasi ang mga demonyo pala, yung mga elementals, territorial by nature. So, hindi sila aalis, lilipat ng ibang pwesto kapag hindi nyo dinideliverance. Kahit na Santo Papa pa ang mag-blessing sa bahay ninyo, sila pa rin ang may-ari sa bahay ninyo. Kasi blessing lang yan. Ang deliverance iba, kasi pagpapalayas po yan ng demonyo. So, ganon. So, yung mga occult people, yung pumupunta po tayo sa mga occult na mga tao, nagpa-practice ng occultism, yung mga mangtatawas, manggagamot, mga albularyo, mga medium, yung mga open ang third eye. Kinukonsulta natin, may nakita ka ba doon sa bahay? Ay, may nakita ka dito sa kabila, sa CR, tingnan mo nga. So, nakikipag-bandage ka na sa demonyo. Kasi yung yung third eye pala, yan ang gateway, doorway po yan sa hell at saka sa iyo. Kaya nga po, ang dami na po ngayon na meron po tayo ng mga ibang exorcist na hindi nila alam siguro na ginagamit pa nila yung mga open yung third eye para ipa-detect kung saan yung demonyo sa bahay. So once na nakapagtanong ka doon sa mga open ang third eye, nagkakautang ka na sa demonyo. Kaya po na-oppress tayo. So kapag meron kang natanungan na mga ganito, ano po yung kapalaran ko, mga ganyan, nagkakautang ka sa demonyo. So kung putol yung kamay, walang kapalaran yon kasi man. So yan yung mga superstitious belief natin, wala po yung prueba. Walang scientific evidence. So, ganon, iwasan ang mga bagay ng dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. So, kung para hindi tayo magkasakit, iwasan natin yung mga pagkain. So, ang ibig sabihin, kapag sa spiritual healing, iwasan po natin yung mga tao na nalulung sa kasalanan, nalulung sa kasamaan. Wala namang problema kung ikatikais natin kasi yun man ang purpose ng simbahan. Hindi ibig iwasan na once na naatake ka ng demonyo, mag-iwas-iwas ka na kasi minsan yung iba na-absorb nila yung sino po yung tao na yon. So ang dami namin dito na bakit na pagkatapos ng deliverance, once na nakipag-usap sila dun sa possess, naharas sila. Lumalakas, parang namibigat yung sarili nila dahil po na-absorb nila kung ano ang demonyo dun sa kanila. So imbis na natapos na siya ng deliverance, yung mga demonyo ay lupay-pay na, nung communicate sila, lumakas yung mga demonyo. So doon pala nakakakuha ang demonyo ng lakas doon sa mga tao na wala sa grasya. Doon din sa mga tao na mayroong demonyo. So ganun po yun. So yung sa mga, yun nasabi ko na, yung mga occult objects. Kaya nga, kalimitan po yung mga tao na binibigyan sila ng mga schedule na pumupunta dito, hindi nagpupunta kasi nahihilo. Isa din yan, nahihilo. Tapos, nagkakasakit. Tapos pagka nagkakasakit sila, talagang hindi po sila magpupunta dito. Kasi binablock ng demonyo ang mga tao na yon para na hindi
mapunta dito at ma-deliverance. Ito ang gagawin po natin. I-empower po natin ang sarili natin. Kasi tayo lang po mismo ang makakapalayas ng demonyo. Sa amin lang talaga, kay Father, 10% lang talaga. Mayroong nangyari, na-experience namin dito na noon, nung unang panahon, di ba? Exorcist lang talaga ang makakahandol. Bawal po talaga ang mga laygo. Pero, nakita ng simbahan na once na mga exorcist lang, ang tagal nilang umalis. Yung mga demonyo. Bakit? Dependent na kasi yung mga pasyente. Nagdedepende na sila dun sa mga pare para umalis ang demonyo. Wala silang ginagawa sa buhay nila. So, nung nakita ngayon ng simbahan na once pala mag-personal, binibigyan namin sila ng assignments na magdasal, yung sa cares, magsimba palagi, mamuhay ng kabanalan, doon nawawalan ng stronghold ang demonyo. Gumagaling kaagad yung mga pasyente. Ang dali lang, wala lang 1 month, gumaling na. Dahil pala yun sa personal prayer. So, ang ginagawa namin ngayon is more on empowerment. Kasi ang dami natin, normal man yan, na matataranta tayo once hindi tayo na-empower. Matataranta talaga tayo. Kaya nga po, kahit na malayo pa yan, pupuntahan talaga natin para gumaling tayo. Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit yung mga occult practitioners na naharas ng demonyo, nagpupunta sila sa mga albularyo para gumaling kaagad. Kasi traumang-trauma na sila. So yun ang openings, yung mga trauma, yung openings para yung mga demonyo, once mapunta tayo sa occultism, mas lalong lalakas yung stronghold nila. Yun ang purpose ng demonyo, bakit tayo pupunta ng albularyo? Para magkaroon sila ng stronghold sa atin, at kahit na anong simba natin, anong dasal, kasi hindi pa tayo na-empower, hindi yan aalis sa buhay natin. Kasi knowledge is power. Nasa Osayas po yan, na dahil po sa kakulangan ng kaalaman, ang daming nahulog na sa aking mga sa mga ng Diyos, sa mga sumusunod sa Diyos. So yun po ang nangyayari. So pangalawa na yung 7 hours at saka H, nandun na po tayo sa H kasi H. So honor the church by the renewal of our Catholic faith. So ganun ha. Honor the church by renewal of Catholic faith. Yun po ang H. Ang R is renewal. So going back to the teachings of the Catholic faith. So ganito po. I-renew po natin yung pagiging Katoliko natin. Kasi ang dami ngayon na umalis sa simbahan dahil nainganyo po sila sa mga healing powers na ginagawa ng mga pastor, ginagawa ng mga albularyo, yung iba automatic gumagaling kahit na may kasalanan ka. Hindi nila yan binabaliwala lang, kahit na sinong ka pa tinatanggap nila para lang gumaling. So yan ang ginagawa nila. Pero sa atin, dito sa simbahan, hindi. Conversion is more important than healing. Yan po ang palagi nating ilalagay sa ating isipan, na conversion is more important than healing. Huwag tayong magpatrap sa healing. Magpatrap po tayo sa conversion at doon sa sacraments na binigay ng simbahan sa atin. So ano pa? Remove the Oriental teaching. Yung Oriental teaching po, yung mga teachings na galing doon sa Buddhism. Yung ang nangyari po, kasi ang dami natin nag-yoga, kasi daw once na, yun ang nangyari doon sa amin, nung una ko pang pasok doon sa kumbento, nung seminaryo, pinapractice kami ng yoga, kasi nahahawaan na yung mga kaparian na naa-assign doon sa India, na-assign doon sa Indonesia, na-assign doon sa mga Buddhist area. So na-amaze yung iba ng mga religious na mga pare kasi lumulutang yung iba dahil sa deep meditation. Hindi pala yun deep meditation, nagtatrans pala ang mga nagtatrans ang mga monghe. Kaya nga hindi na nila na-feel yung sakit.
kahit na yung mga bakal na babali na ihahampas sa ulo. Kasi bakit? Pinoposes sila ng demonyo para mawala yung pain. So magtataka tayo, meron mga extraordinary powers na akala nila kagagawa ng human strength. Hindi po. Kasi once na mag-meditate ka, pinapatay mo yung mind mo, yung sarili mo, magpo-focus ka lang sa isang bagay. For example, kapag ka tinitingnan mo yung dagat na may barko na dumaan, huwag mong pansinin ang dagat, barko lang ang ilalagay sa ulo mo. So yun po ang mga Oriental teaching. So once na napoposes na sila, lumalakas na po yung kapit ng demonyo. Kahit na dun sa amin, nung nagsimula na kaming mag-yoga, napapansin na namin kung saan ang direksyon ng hangin. Kahit na nasa gate ka pa, alam namin yan kung sinong pumasok. Dahil kinokontrol na namin yung buong paligid. Parang demonyo, territorial by nature, nagiging teritoryo na namin to. Kung saan nakadapo yung mga lamok sa katawan mo, alam mo kung saan banda hahampasin ang kamay mo. So ganun pala ang ginagawa ng mga Oriental teaching. So tanggalin po yan natin sa buhay natin. Remove the statues of Buddha na nasa bahay. Kasi ang dami ngayong mga pari na nandun sa ibang lugar, sa mga Buddhist area na tinatabi yung mga Santo Niño at mga Buddha. O tinatabi nila yan. Tapos yung ating paniniwala sa Katoliko bilang isang Katoliko, i-renew po natin doon po talaga sa doktrina ng simbahan. Baka si Brajando din mamaya mag-explain sa inyo about sa faith ng simbahan, yung sa apologetics. Kasi once na grounded ka po dyan, kahit na ano pang atake ng simbahan sa simbahan Katolika, hindi ka po nila makukuha kaagad. Masti ka po doon sa reason ng simbahan, bakit ganito, bakit yan mali, bakit yan ang kasalanan. So i-renew po natin lahat, talikdan po natin lahat yung mga turo na hindi po pang-Katoliko. Ang dami po ngayon na hindi pang-Katoliko, kaya nga po yung sa mga superstitious belief na ginagawa natin. So doon sa number 3, yung incorporate oneself to Christ through the reception of the sacraments. Ito po. Dapat po na tayo po talaga sa I is incorporate oneself to Christ through the reception of the sacraments. Dapat po tayo na pumunta doon sa sakramento kasi yan po ang pinaka-importante sa buhay natin. Kaya nga, ito po yung sacraments of healing. Sacra means sagrado. Mentum means sign. Sa Bisaya pa, timaan. Sagradong timaan. Sacred signs. Ito po yung sakramento na ibinigay ng Diyos. Ano po yung sakramento na ibinigay ng Diyos sa atin? Yung baptism, confirmation, penance, Eucharist, ordination, marriage, and anointing of the sick. So, 7 ito. So bakit yung sakramento na iniwan ng Diyos 7? Ano po ang dahil bakit po itong 7 na sa sakramento kailangan natin? Bakit hindi tayo mag-bypass? Bakit hindi tayo magda-direct diretso sa Panginoon? Kasi ito po palang 7 na sakramento kailangan po pala ng tao. Pangangailangan ng tao. For example, bakit ka ngayon lumaki at naging malusog? Kagaya din ito, opposite din ito sa spiritual reality. For example, yung baptism. Yung baptism, inaano po natin parang damit na sinusuot po natin si Kristo para po tayo magiging mawala yung kasalanan natin. For example, kapag yung bata ay pinanganak, anong gagawin natin sa mga bata pag pinanganak? Siyempre, dadamitan natin sila para hindi sila ginawin. So yan po ang purpose kung bakit natin yung mga bata binibihisan tapos
tinitake care po natin para malayo po sila sa sakit. So ganito po yan, sa baptism, kapag nababaptize tayo, sinusuot natin mismo si Kristo para malayo tayo sa kasalanan, mawala yung original sin na nakakapit sa atin. Pagka mawala yung original sin, meron talaga yung peklat. So yung peklat na yan, yung concupiscence, kaya nga po nagkakasala tayo palagi. Kasi yung peklat na yan, nagpapaalala na ikaw ay makasalan, bumabalik tayo doon. So yan po sa baptism, nandito po yan sa ay nagiging anak tayo ng Diyos, at dahil po sa grasya, tayo po ay mahirap talaga ito kasi Bisaya eh. So ganito ang bautismo makapahimo na itong mga anak sa Diyos. Ug tungod sa grasya, kita giisa sa pagkasama sa Diyos, kay kita gihimo sumala sa iyang dagway. So yan po yung sa baptism. Kasi nasa Juan, tingnan natin, dito sa John, dito na lang sa cellphone, kasi mas madali. John bakit nawala yung signal? So sa Juan 3:5, ang sinabi po dito, sagot naman ni Jesus, pagkatandaan mo, maliban ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So ang dami ngayon na mga pastor sa Baptist na nagsasabi na ang binyag daw hindi nakakaligtas. Hindi daw makakapasok, hindi daw nakakaligtas yung, hindi daw nakakapaglinis yung binyag. So yan po ang tinuturo nila na kamalian. Kasi bakit? Sinasabi na dito sa Biblia na once magpabinyag po tayo, makakapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po ito ang pinaka-importante, bakit kailangan yung binyag sa atin. So yung pangalawa, confirmation. So sa confirmation, di ba yung bata nabihisa na, nabinyagan, syempre mag-grow po yung bata. So sa ng bata, nagiging matured na po siya sa 12 or 13. Ang ginagawa po natin, kinakatechize po natin, tinuturuan po natin yung mga anak po natin na maging yung strong sa faith natin, na malalaman nila kung ano ang tama at ano ang mali. So yun po ang ginagawa natin, na ginaguide po natin yung ating mga anak para malayo po sila sa kasalanan, hindi po sila malulung sa mga bisyo. Tinuturuan po talaga natin sila ng kabutihan para po maging silang strong. Yan po ang confirmation. Ang sign po, ang symbol din po kung bakit tayo tinatapik dito sa pisngi natin ng obispo, para ginigising tayo, para maging tayo ay isang lumago po yung paniniwala natin. Maging malakas po tayo doon sa mga atake, doon sa kasalanan. Alam natin yung prudence, alam natin paano magtimbang ng kasalanan at hindi kasalanan. So yun po ang ibig sabihin kung bakit tayo kinukumpirmahan. So pangatlo, yung confession. Siyempre, kapag yung bata ay nag-grow na, nakakatechize na natin, siyempre magkakasakit po yung mga anak natin. So anong gagawin po natin sa mga anak natin merong mga sakit? Dinadala po natin sila sa doktor. So once na pupunta tayo ng doktor, anong ginagawa natin? Binibigay natin yung mga information sa kanila kung ano ang sakit ng anak natin.
Sinasabi natin doon sa mga anak sa doktor kung ano ang dahilan saan nagsimula yung sakit. So, ang ginagawa ng doktor, binibigyan tayo ng advice kung ano ang ititake na gamot, ano ang dapat iwasan na mga pagkain, ano ang kailangan na gawin para yung immune system natin ay maging malakas. Ganyan po sa confession. Pumupunta tayo ng pare para sabihin natin yung ating mga kasalanan. O, yun. Kaya nga po, kailangan po talaga yung 7 sacraments. Kasi yun pala, yung 7 sacraments, pangangailangan ng tao sa pag-grow ng tao. Parte na ng buhay po ng tao. Kaya nga po, kung ano ang yung sa spiritual aspect, ganun po sa material po sa atin. Nag-a-attach po talaga yan. So, ang ginagawa ng pare, once na sinabi natin yung mga kasalanan natin, yung mga ginagawa natin ng mga kabulastugan, binigbigyan po tayo ng advice ng pare na ito ang iwasan, ito ang kailangan na gawin, mag-practice ka po ng virtue para maging tunay ka na anak ng Diyos. So, anong ginagawa ng mga doktor? Binibigyan nila ng reseta. So, ang reseta, yung mga gamot na binibigay sa kanila para gumaling, yun po talaga ang Eucharistia. Kung doon sa spiritual aspect po tayo idudugtong. Yung Eucharistia, ang kinakailangan natin para tayo masustain sa grasya ng Diyos. Nandito po sa Juan 6, ito, John 6, tapos 53 to 54. Tagal. Ito. Ay, wala. Punta tayo dito sa Magana po yung pakiramdam mo, te? Bumigat. Ha? Okay lang. So, nasa John wala dito. John 6. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, talagang sinabi ko sa inyo, kung hindi niyo kakanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. May buhay na magpakailanman na ngumunguya ng aking laman at umiinom ng aking dugo at itatayo ko siya sa huling araw. So, ito pala yung sa sacrament, yung sa Eucharist, ito pala ang nagbibigay buhay ng ating kaluluwa. Kaya nga po, kapag hindi tayo nagtitake ng communion, nagigipong patay ang ating kaluluwa kung nalulung po tayo sa kasalanan. Kaya nga po, ang sabi doon sa 1 Corinto 11:27 to 30 na wag po kayong mag-communion kung meron po kayong mortal sin. Kaya meron kaming video dito na hindi ko na lang ipipersonal ko na lang ipakita sa inyo kung may time, na
tuwang-tuwa yung mga demonyo sa mga tao na nagtatanggap ng communion na walang kumpisal. Kasi sabi ng demonyo doon sa video ni Padre, sabi ng demonyo na sa amin na sila kasi nagtatanggap sila ng communion na walang kumpisal. Kaya nga po, kapag meron po tayong mga kasalanan mabigat, idaan po natin ang kumpisal. Kasi nandito po yan. Kaya nga, kung may kumain ng tinapay o uminom sa kalis ng Panginoon nang di nararapat, nagkakasala siya sa katawan at dugo ng Panginoon. So, sacrilegious communion yan. Kaya siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng kalis. Kung hindi kinakain niya at ininom ang kanyang sariling hatol at di niya pagkilala sa katawan. Ito ang dahilan kaya't marami sa inyo ang mahihina at masasakitin at marami na rin ang humihimlay. Kaya pala, kapag nagtitake tayo ng kumakain tayo ng Eucharistia na nasa kasalanan po tayo, kaya po pala tayo na-oppress. Yung mga past sins natin na hindi natin alam na mabigat pala ito or hindi, yun po ang dahilan kung bakit tayo mayroon tayong mga harassment sa demonyo, mayroon tayong demonic oppression na walang mga findings sa doktor. Kaya nga po nung i-share ko sa inyo nung nandun po ako sa kumbento, open po talaga yung third eye ko. Yung mga kaparian namin ng mga Franciscan, anong sabi nila? Gift yan sa Diyos. Kasi hindi namin alam yung exorcism eh. So, anong sabi ng mga pare? I-develop mo yan, bro. I-develop mo yan para marami ka matulungan. So, nagtataka na talaga kami na bakit nadidistract kami sa prayer. Ang dami ng harassment sa buhay namin. Meron nga akong clairvoyance noon. Alam ko mangyayari sa hinaharap. Alam ko yung mag-tsunami sa Japan. Wala pang 1 week, kinabukasan nangyari talaga. Yung may nakita ako ng mga Stations of the Cross 2010, nandun ako sa Bicol. Nandun ako sa 2010. Nangyari yon 2019. Ako mismo ang gumawa ng Stations of the Cross. So anong nakita ko doon? Parehas ng nakita ko doon sa Bukidnon na nung trinabaho ko doon nagsimula yung oppression. Almost 500,000 yung nagastos ko doon sa hospital. May mga findings. Meron ganyan. May iba walang findings. May iba may findings. Pero sinasakyan ng demonyo. So, grabe na yung take ng gamot. Nahihilo na ako. Ang dami ng mga nakikita ko ng mga itim, mga duwende, mga puti, mga ganyan. Mismo, pumupunta sila ng kwarto para bugbugin, ang ganyan. Nagpapalpitate na ako, yung palpitation na hindi ko alam kung saan galing. Wala naman talaga akong findings sa doktor na ibang sakit, parang mabibiyak yung ulo ko. Pero may sa akin ha, may sa akin na itong handbook o padisikia, itong gamitin mo. So paano po gamitin yan, bro? Sabi niya, ganito lang. Ito ang mga pages ganyan. Nagkarambola pa yung prayer ko. Grabe, sumasakit yung ulo ko, parang mabibiyak. Nag-aalo na yung tiyan ko. Nagdudumi na ako ng dugo. Lumalabas na yung mga langgam dito sa kamay ko. Pero ako lang isa ang nagdarasal. Hindi na ako nagpunta ng exorcist kasi pandemic. Tapos wala lang, hindi ko alam kung ano ang gagawin kasi hindi man ako case officer noon. Wala ako sa team. Inaano lang ako, sabi nga, magkumpisal ka lang, mag-anointing of the sick. Yun lang talaga ang ginagawa ko. Wala akong knowledge. As in, zero. So, ano ang ginagawa ko? By faith lang. Ito lang talaga ang gagawin ko. Ito lang. Nag-focus ako sa prayer. Hindi ako nag-focus sa demonyo. Yun po ang gagawin natin. Huwag kang mag-focus sa demonyo. Mag-focus ka sa prayer. So, hindi ko pinocus yung ano ang dinumi ko na dugo.
Hindi ko finokus yung ano lumalabas sa kamay ko ng mga langgam, kung hindi ko alam kung saan galing. Ang dami talaga, halos hindi ko na makita dito sa dahil itim, nangangagat sila ba? Tapos hindi ko rin alam kung bakit umaalon yung tiyan ko. Parang sumasabog na yung ulo ko. Kasi open yung third eye ko. Suka ako ng suka, pero patuloy pa rin sa prayer hanggang totally healed. So, yun pala, doon pala sa ating mga prayers, yung sa faith po natin, once na buong buo po yung pananampalataya natin, mismo ang demonyo aalis. Kaya kasi nakita ko ngayon, sabi ko, yun pala ang doorway. Hindi ko kasi alam ang doorway, ano. Ang dami ng mga oppression kahit na sa mga kapitbahay. Ginagawa na ako ng istoryahin na hindi ko ginagawa. Yung sa relation of yung sa harassment sa mga sa mga kapitbahay. Grabe yung galit ko sa kanila. Oh, ganyan. Hindi ko talaga iba kasi ako noon, once na tama talaga. Huwag mong i-twist. Doon ako galit sa mga tao na hindi talaga nag-aano ng katarungan. So, nung dumating ang araw na meron ng forgiveness sa bawat isa, doon totally healed talaga. Kasi ang nangyayari pala, once na palagi kayo na nagpe-prayer, tapos hindi nyo alam yung doorway, magre-react lang kayo. So, ang ginagawa po namin dito, hanapin nyo kung ano ang doorway ninyo sa buhay ninyo. Bakit nakapasok yung demonyo? Kung bakit nakapasok yung oppression sa buhay ninyo. So, ganun ang gagawin. So, pagkatapos niyan, makareceive natin yung communion, ang bata, meron na siya, yung nagmamature na yung bata, so alam na niya kung ano nang gagawin sa buhay niya, makakapili na po siya kung ano ang estado sa buhay niya ang pipiliin niya. For example, gusto niya magpare, or gusto niya na yung marriage life. Yun po ang sa sakramento, yung sa ordination at sa pagkapare, pili lang po sa dalawa. Kasi ang Diyos naman maraming tinawag, pero konti lang talaga ang pinili. Kaya nga po yung iba hindi nakapagpatuloy sa seminaryo, pero at least may nakuha sila na magandang aral galing dun sa loob. So pagkatapos niyan, yung anointing of the sick, nasa Santiago 5:15 po yan, na ang mga maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mopasaylo sa iyang mga sala. Kung adunay magmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa iglesia aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya sa lana. Kaya nga po meron anointing of the sick. Once na ma-anoint yung isang tao, for example, hindi siya makapagsalita. Tapos hindi po siya yung hindi na siya talaga makagalaw. Yun po, hindi na po natin siya pakumpisalin. Anointing of the sick po ang kailangan. Kasi ang anointing of the sick, kompleto po yan. Yung confession at saka yung sacraments of anointing. So, ito po talaga ang pinaka-importante para mawala yung hold ng demonyo sa buhay natin. Kaya yung yan po ang sign na umaalis ang demonyo. O yung parang ano yan sa Tagalog? Huyab? O yung mga ganyan. Yan ang sign na umaalis yung demonyo sa buhay ninyo. O kapag nalaman na ninyo, yung talaga yung turo ng simbahan. O umaalis yung mga demonyo yan. Kaya nga, magandang sign po yan kapag nakikinig tayo ng yung mga katekism at saka nagro-rosaryo tayo, pagka nagaganyan, umaalis yan sila. So yun po, po natin, yung anong tawag niyan, yung anointing of the sick, natatanggap po natin yan kahit ilang beses. Once naharas po tayo, iba po kasi sa binyag kasi isang beses, sa confirmation isang beses, sa anointing kahit kailan matatanggap mo yan. Kahit nga dito si Padre nag-a-anoint sa Webes hanggang Sunday, maganda po yan na sign na palagi ka pong pumupunta, nagpapa-anoint, nagkukumpisal, kasi yan po ang po talaga kinakailangan ng kaluluwa po natin. Nag-grow po tayo sa virtues. Kahit na nga po, yun ang sign po na hindi ka nag-grow ka na sa virtues kapag
Hindi ano ka na, minamarites ka na ng kapitbahay mo, pero masaya ka pa rin. Pinipray mo pa rin siya. Yan ang sign na nag-grow ka sa grasya ng Diyos. Kasi sabi ni Saint Alfonso de Ligure, once na narinig niya yung pangalan niya, doon sa mga kapwa pare niya na nililibak o minamarites siya, masaya siya. Masaya talaga siya kasi sabi niya, yan ang sign na minahal ako ng Diyos. Kasi yun po din ang sign, yun po yun ang dahilan kung bakit pinipray ko po sila at hindi ko po sila inaanuhan ng masama. Hindi po siya gumaganti. So yun, yung sa incorporate oneself to Christ to the reception of the sacraments. So ang susunod po niyan, ang pang-apat, encounter God and His holy ones through the recitation of prayers. So wag po tayo mamili ng mga devotion prayers na hindi po aprobado ng simbahan. Ang dami po ngayon na devotion prayers na hindi po aprobado ng simbahan. Meron, ang dami sa YouTube na mga prayers na hindi po aprobado ng simbahan. For example, yung mga ginagawa lang, hindi, ang pinaka-importante po talaga yung rosary, meron po yung yung sa Chaplet of Divine Mercy, aprobado yung mga chaplet of yung sa Saint Michael the Archangel, mandami mga chaplet na importante, yung aprobado ng simbahan. Wag lang po yung mga hindi aprobado, yung sa mga mediatrix. Ang mediatrix kasi, approve ng title. Aprobado ng title, matagal na yan. Approve yan ng simbahan. Pero, ang mga religious images ng mga Mama Mary sa lipa, yung sa mediatrix, hindi po yun aprobado. So yun po ang iwasan natin. Ang dami na po ngayon doon sa mga simbahan na merong mga ganoon, na mga hindi nila alam. Kasi nagbigay na ng ang simbahan na hindi po yan pwede. So, ito po. Rosaries, protection prayers, Saint Michael prayer, Marian prayers, the most powerful prayer, the heart of prayers, the prayer of the heart. So, hindi po yung nagpupunta po tayo doon sa mga, yung sa mga charismatic na more on speaking in tongues, babbling prayer. Hindi po yan. So, meron yung angelic prayer, yung parang sa Trinity. Angelic prayer no, nasa YouTube. Meron yung may cross talaga sa rosary siya, parang rosary. Merong Saint Michael na prayer, yung Chaplet of Saint Michael. Pwede yun. Pero yun sa kanya sa iba? Sa Father, Holy Spirit. So, merong mga wag na po tayo doon. So, yung tinuro lang po ng simbahan ni Mama Mary, paulit-ulit nga po dito ni Mama Mary na pray the rosary. Yun po talagang pinaka-importante. Si Jesus, nung nag-appear kay Faustina, pray the Chaplet of Divine Mercy. So, yun po ang i-promote natin. So, yung pag-aayuno po, kinakailangan po yung pag-aayuno, yung pag-fasting, prayer and fasting, kinakailangan po yan sa atin para magiging po tayo, yung sa prayer, effective po yung prayer natin. Ito po, there are three things, my brothers, by which faith stands firm. Devotion remains constant and virtue endure. Prayer, fasting, and mercy, these three are one. So, yung prayer po talaga, and fasting and mercy, isa lang yan. So, fasting is the soul of prayer. So, kung nagpe-pray ka, wala ka namang fasting, they are separated. So, mercy is the lifeblood of fasting. So, kapag nagpa-fasting ka, nagpe-prayer ka, at meron kang mercy, they cannot be separated. So, kailangan po yung tatlo na yan. If you have only one of them, or not all together, you have nothing. So, kung nagpa-pray ka, tapos grabe naman yung yung appetite mo sa pagkain, halos hindi na nababawasan yung pagkain mo, wala pa rin, useless pa rin.
Oh, kasi yung gluttony. If you pray, fast. If you fast, show mercy. If you want to your petition to be heard, hear the petitions of others. So ang dami po ngayon na nanghihingi ng tulong. Wala akong pera ngayon. Pumunta ka lang ng mga ganon. Kahit na makapagbigay lang sana tayo ng konti, nagrereklamo pa tayo. Kasi ang nasa natin baka yan yung palagi mga na yan, anong tawag niyan, yung palagi na yan pumupunta dito, hindi na yan naghahanap buhay. Meron talagang mga tao na kahit na naghahanap buhay sila, doon talaga yung mga nila, yung income nila hindi talaga fixed. Kung may naghihingi talaga ng tulong, so tulungan po natin sila. Kahit na pa konti-konti lang po. Kasi kahit na konti lang po, yung mga grasya natin, basta buong puso po, mayroon po yung mga merits. Kasi ang nagbibigay ng value po sa lahat ng ginagawa natin is love. Kaya nga sabi po na Saint Teresa of the Child Jesus na kahit po na nagpupulot lang po siya ng karayom sa sahig, once na meron siyang love, yung greater love, malaki po yung value niyan sa Diyos kaysa mga tao na nagpapalayas ng demonyo na walang love. Nagpapagaling ng mga may sakit pero walang love. Yan po. Wala po talagang value yan. So, kinakailangan po sa buhay natin yung love. Kasi sabi ni Padre Amorth, anyone who goes to Mary and prays the rosary cannot be touched by Satan. Kaya nga po, marami po ngayon dito na pumupunta ng mga possessed, once na dinidiinan sila ng rosary, nagsisigaw-sigaw talaga sila. Kasi ayaw talaga ng demonyo sa rosary. Kaya nga sabi ng mga santo na every Hail Mary is a blow to Satan. Inaano mo talaga si Satan. Hinahampas mo talaga si Satan yan. Torture na torture po yung demonyo sa Hail Mary. Kaya nga sabi ni Saint Theophan the Recluse, sabi niya, where there is no prayer and fasting, there are demons. Kaya nga po, kapag nagpe-pray po tayo ng rosary, magpa-fast po tayo. Hindi po ibig sabihin na hindi tayo kakain. Kapag nga isang plato po ang kinakain natin, gawin na po nating half. O yung babawasan lang, hindi po ibig sabihin na hindi po tayo kakain, mabubuang po tayo niyan, baka mapunta tayo sa mental. So, kahit na si St. Francis nga, yung sabi niya, iano ko yung 40 days of fasting, yung ginagawa ni Jesus, i-imitate ko. So, wala talaga siyang kain, water lang talaga, wala siyang kain. Pero nung pagdating sa pag 40 days na anong ginawa niya, yung baon niya na tinapay, kinain niya. Kasi sabi niya, hindi ko pwede na maanuhan ang Diyos. Maano ba? Yung parang malampas sa matupnan, sa Bisaya pa. Kasi dahil sa humility niya, kaya nga sabi niya, kung simple lang na action na may merit, malaki po ang impact niyan sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ang dami pong masisave na kaluluwa sa purgatory kapag ganoon. 11:50 na pala. So, sunod, number 5, love and live for others by reparation of faults. So, sa spiritual warfare, kailangan po na kawang gawa. Ayaw pala ng mga diablo na lapitan ng mga taong mapagkawang gawa. Sapagkat meron siyang ginagawa sa kapwa, lalo na yung sa corporal works of mercy. Kaya nga po dito, kapag yung sinabi ko na kahit na konti lang, maibigay po natin sa mga nangangailangan, takot po ang demonyo dyan. So, i-practice po natin yung reparation of faults para ma-repair yung maano po natin, yung mga kasalanan natin. Yung pagbibigay po natin ng kawang gawa doon sa ibang mga tao. Po yan sa reparation of faults, love, live for others. Huwag po natin silang apakan. Po tayo ng respeto sa kanila, sa mga mahihirap. So, number 6, yung destroy the barriers by reconciliation with brethren. So, kalimitan po dito, yung mga naghahanap ng mali ng asawa, anak at kasambahay. For example, hindi mo inaamin talaga yung kasalanan mo.
So hinahanapan mo sila ng mga kasalanan. Si ano kasi yung asawa ko kasi kaya ako nagkasala dahil sa kanya. Hindi. Kasalanan mo yan, dapat mo yan na aminin. O kasi yan po ang kailangan, huwag magsisi sa iba. Kaya nga po, sabi ng forgive them even if they do not sorry. Holding on to anger only hurts you, not them. So, yung may mga traumas, kailangan po nating i-heal yung sarili natin. Magpatawad po tayo. Kahit na yung kapitbahay natin hindi mag-say sorry, as long as nakapag-sorry ka na doon sa puso mo. Kasi yun po ang stronghold ng mga demonyo. Bakit po na nakapasok sila sa buhay natin? So, number 7, sustain grace by reliving the gospel values. So, i-imitate po natin si Jesus palagi. Ang dami po yung yung sa blessedness doon na itinuro sa Biblia. Blessed are the pure of hearts, for they shall see God. Dapat po na i-imitate po natin kung live the gospel. Kasi ang dami po ngayon na-memorize lang nila yung gospel, na-memorize nila yung mga verses, pero hindi po nila ito isa sa buhay. So yun po ang 7 R's, yung sa shields, para po lumayo yung demonyo. Kaya nga po, kapag meron ka niyan, sigurado po na mapoprotektahan yung pamilya ninyo sa mga demonyo. Kasi ang una po talaga na sinira ng demonyo is pamilya. Kaya nga po, meron po yan, kasi kahit na si St. Francis of Assisi, yung sa sa vision niya, bakit galit ang mga demonyo kay Mama Mary? Bakit galit ang mga demonyo? Kasi ayaw nilang matanggap na si Mama Mary magiging queen po nila. Kaya nga po, ang dami ngayon na mga ibang sekta na talaga na ang una po na talaga nilang tinitira is Mama Mary. Kasi yun po ang pinakauna po talaga kung bakit ang mga demonyo ay nagre-rebelde. Kaya nga po sa spiritual warfare, kapag meron na po kayong mga harassment, for example yung demonic obsession, yung sa demonic obsession po kasi, naglalaro yung demonyo sa mind natin, sa memory natin. Kaya nga po, magtataka ka doon sa demonic obsession, kahit na konting bagay, pinapalaki na po natin. Kahit na konting away, malaki na yan. Bigla na yang sasabog. Dahil lang sa suklay, nag-away na kayo. Meron yung iba, dahil lang sa suklay, naghiwalay. Naghiwalay talaga. Kaya nga po, kapag meron na po kayo niyan, aware na po kayo niyan, ang una pong gagawin ninyo, magpunta po talaga kayo sa kumpisal. I-restore nyo yung yung pamilya ninyo, yung may forgiveness. Wala po talagang magpataas ng pride. Yun po talaga ang pinaka-importante. Kasi ang ordinary attack ng demonyo is temptation. Temptation is not a sin. Ito po ang ginagawa ng demonyo para malayo po tayo sa Diyos. Pero hindi po, yung temptation, yung demonyo, para po yung aso na itinatali. Kapag lumapit po tayo, makakagat po talaga tayo. So anong gagawin po natin para hindi tayo makagat? So lalayo po tayo. Kung mayroon ng temptation, alam natin ang kasalanan, iwasan na po natin. So para wala na pong opening sa buhay natin, yun po ang kinakailangan. Kasi invitation po ito na makakommit ka ng sin. Yung temptation. So, sa ordinary attack ng demonyo, wag po nating hayaan na magiging extraordinary harassment ng demonyo na po. Kasi yung extraordinary attack of the devil, yun po ang demonic obsession na. So, hindi mo na alam na yung sinabi ni Bro Sherwin nung una, yung kagabi, yung sabi ni Bro Sherwin na nilalagyan ng utak mo na demonyo na hindi ko. Palaging ako yan, hindi ko kaya, makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat sa Diyos, hindi na ako magdarasal,
Ayaw ko na magsimba. Yan po ang ginagawa ng demonyo, pinapasok sa utak natin para hindi na po tayo babalik sa simbahan. Pero, once na ito kasi, alam na ng demonyo na kahit na anong bigay na oppression ng demonyo sa iyo, once na ito din ang dahilan kung bakit kayo nababalik sa simbahan. Ito po talaga. Grasya na po sa Diyos na meron tayong atake na napapalapit tayo sa Diyos kasi invitation po ito sa conversion. Once na meron tayong harassment sa buhay natin, once na ang dami ng harassment sa buhay natin, yun po ang binibigay ng Diyos sa atin na isa ding pamamaraan na babalik tayo sa puso niya. Kasi pag once na wala na tayong harassment, delikado. Kasi ang dami ngayon na binibigyan ng demonyo ang mga tao ng anong tawag yung pleasure. Pleasure. Magtataka tayo na grabe ang yaman nila. Walang sakit. Ang daming sasakyan. Ang daming negosyo. Walang simba. Magsisimba man, pataasan ang ibibigay sa simbahan. Proud na proud sa estado sa buhay nila. Pero anong nangyayari? Sabi nga ni Padre Sikia, tinanong ng exorcist yung demonyo, bakit mo hindi tinutorture yung mga tao na yan? Anong sabi ng demonyo? Sabi ng demonyo na hindi ko sila ito-torture kasi meron namang torture forever doon sa impyerno. Sabi niya, so binibigyan ko sila ng pleasure, lahat ng makamundo na pleasure, ibibigay ko sa kanila kasi alam ng demonyo na nasa kamay ko na sila. So magpasalamat tayo sa Diyos na sa ganito na pamamaraan tayo ay nabalik sa simbahan. Kasi once na hindi natin ito, pasalamat tayo na hindi tayo naging yung grabe yung kayamanan natin kasi isa lang patutunguhan natin Dalawa, yung langit at saka impyerno. Kaya nga, sabi ni Saint Teresa of Avila, sabi niya, mas marami pala, yung nakita niya, dinala siya ng Diyos doon sa impyerno, pinakita niya talaga yung impyerno. Anong sabi ni Saint Teresa of Avila? Mas parami pa palang kaluluwa sa impyerno kaysa langit. Mas madali lang makapasok sa impyerno kaysa langit. Grabe pala ang kasalanan, grabe pala ang impact ng kasalanan para malayo tayo sa Diyos. Pero, grabe din ang impact niyan once na bumalik tayo sa Diyos. Yan po ang pinaka-importante sa atin. Kasi yung mga demonic oppression po natin, yung mga demonic, yung harassment po natin, kapag inaano na po yung katawan natin, inaatake na ng demonyo, walang mga findings sa doktor, may findings man, pero pagkatapos ng deliverance nawawala, yan, demonic harassment din yan. Meron din iba na walang findings sa doktor, pagkatapos ng deliverance, lumulutang yung totoong sakit nila. Kasi tinatakpan ng demonyo pala yung mga bagay na yan para hindi makita. Kaya nga ang iba parang nadidepress sila. Nung wala silang findings pagkatapos ng deliverance, lumutang yung sakit, parang nadidepress. Isa din yan ang atake ng demonyo para bumalik ka doon sa una mong estado. So hindi po, wag po tayong ma-depress po sa mga ganyan. So ang dami, yung infestation, baka yun sa bahay ninyo. Meron po na nakaugat na occultism doon sa bahay ninyo, kaya magre-react yung asawa nyo. So, ganun po. So, i-deliverance yung bahay ninyo. Palagi. Yan po ang pinaka-importante kasi meron kami doon experience sa Bukidnon na pumasok yung cobra. Ayos, Mindanao, ang daming cobra, di ba? Pumasok yung cobra doon sa kwarto pero namatay. Walang dahilan. Pumasok din yung ahas doon. Wala, nang lanta. Hindi talaga siya makapaggalaw ng galaw. Pinatay lang ng kapitbahay namin. So, ganun po. Kapag meron po tayo mga demonic harassment, yung retaliation po ng demonyo, wag po tayong matataranta. Kasi yan po ang dahilan na effective po yung prayer natin. Was manageable. So, narinig nyo na yung ibang mga catechism dito kasi meron man yan sa YouTube, di ba? Meron man yan sa YouTube. At least,
at least na laman ninyo yung 7 hours kasi pinaka-importante man po yan, yung 7 hours of spiritual liberation. So, nandito po, nasan yung asawa mo? Meron ano? So, sige lang, para ano, i-ano na lang natin yung sa aids to spiritual liberation and healing. Meron nito, at least para malaman niya kung paano siya mag-iwas at para siya ma-liberate kaagad. So, okay lang kuya, dito lang po. Okay lang yan. So, ganito. Yung sa aids to spiritual liberation and healing, ito po yun. Ano na lang po, tandaan nyo na lang po. Ito po yung aids to spiritual liberation and healing. A loving relationship with Jesus that is manifested through, number 1, perfect contrition from sins and past sinful life. So, once na nakumpisal nyo na po yung perfect contrition from sins and past sinful life. Once na kung nakumpisal na po ninyo yung yung mga kasalanan ninyo, wag nyo na po talaga nahalungkatin pa. Yung mga kasalanan na parang madidespair na po kayo, madidepress na po kayo, wag nyo na pong tandaan, balikan. Kasi yan ang nagdadrag sa atin sa depression. Mawawala po yung yung hope natin kay Lord, mawawala po yung faith natin, mawawala po yung love natin. Kaya po, yun ang nangyari kay Judas. So number 2, good integral confession regularly. Kung nagkasala po, recommended po ito every 15 days. Nandito po yan sa yung sa guide ng exorcism book na recommended every 15 days. So, hindi po natin ilalagay sa sarili natin, magkumpisal ako kasi meron namang kumpisalan. So, hindi po yun pwede. Ano po yun? Yung abuse. Abuse na po yan. So, once na kasi tayo talaga, yung mahinang-mahina kasi nag-aano pa tayo, yung baguhan pa tayo sa pagsunod sa Diyos, kahit na kung magkasala man tayo ng mortal, diretso kumpisalan. Huwag nang paabuti ng sunod na araw. So, devout ang regular attendance of Holy Mass with Holy Communion. So, kung maaari po, kung wala naman po kayo na trabaho, wala naman po, hindi po kayo busy, once na malapit lang kayo sa simbahan, tapos ang oras naman ng misa is 5 or 6, so, kayang-kaya po yan para tayo mabalik po doon sa ating mga trabaho, nakakapagsimba tayo regularly, yun po ang pinaka-importante, yung mag-receive po tayo ng communion. Tapos devotion to Our Lady and the Saints, dapat po tayo may devotion sa ating mahal na ina, kasi yan po ang pinaka-importante, at sa mga santo. Kaya nga po meron tayong video dito na galit po sila ni Padre Pio. Sabi ng demonyo, ipalayo mo yan, yung padre-padre ninyo na Pio na yan, nandito na naman yan, nangingialam na naman yang matanda na yan. So sabi nila, galit sila ni Padre Pio. Galit din sila ni San Antonio de Padua. Ang dami na naming experience dito. Saint Michael, galit na galit. Sabi nga ng demonyo, andito na silang lahat. Silang lahat yung nasa andito na sila lahat. Ayaw na namin, aalis na kami. So sunod, abstain from all vices. So po tayo, lumayo po tayo sa mga vices po, sa mga kasalanan, abstain po kung hanggat maaari po. So fasting and abstinence from food and drinks. Yung sa fasting, for example, na kapag linggo, tapos kapag for example, Friday, yung practices po namin sa kumbento noon, pag Friday, abstain from meat. Abstain po tayo dyan. Pwede naman itlog, pwede naman tuyo, pwede naman gulay, as long as wala pong karne. Tapos, mag-abstain po tayo from food and drinks. Yung mga drinks po natin na mga matatamis, for example, kapag linggo, yan po practices namin. Yung mga fruits na parang magbibigay ng pleasure sa yung sa yung dila. So, abstain po natin yan.
So, corporal acts of mercy, yung sinabi ko na kanina. So, daily spiritual reading of Holy Scripture and holy books, especially teachings of the church, writings of the saints, lives of the saints. So, manood po tayo. Manood po tayo na meron naman sa YouTube yung lives of the saints, yung mga yung mga spiritual readings, yung Holy Scripture, yun po ang importante. Mag-meditate po tayo. Ito po. Ang meditation po, meron kasi na prayer na naka-attach yung kasalanan. Magsama silang dalawa. For example, nagro-rosary ka at saka kasalanan. Pwede yung magsama. Yung nagmimisa ka at saka kasalanan, pwede yung magsama. Pero yung meditation, hindi po magsama ang kasalanan yan. Bakit? For example, for 30 minutes, nag-meditate ka. For example, ang mini-meditate mo is yung suffering ni Jesus Christ, yung agony in the garden. So, ilagay mo yung sarili mo dun sa mismo na pangyayari. I-meditate mo ano ang nangyayari ni Jesus doon. Parang andun ka sa mismo na pangyayari. I-imagine mo si Jesus na yung sa agony niya, para saan? Para saan yung ginagawa niya? Para ba sa akin o para sa kapitbahay? Para sa lahat. So, i-imagine mo lahat. Pagkatapos sundan mo lahat ng pangyayari sa buhay niya hanggang napunta siya sa Calvary, sa Golgotha. Para saan lahat ng mga paghihirap niya. Once na na-practice mo yan sa sarili mo, magiging aware ka na sa buong buhay mo. Na ito pala'y kasalanan, ito pala'y hindi. Mag-i-illumina ang Diyos sa iyo. So yan po ang kailangan natin, yung meditation. Kasi magiging aware po tayo sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng ginagawa natin. Kasi merong mga tao na parang normal na sa kanila na makapanakit ng tao. Hindi nila alam na nakapagbitaw na pala sila ng salita na nakakapanakit na pala ng damdamin ng ibang tao. Yun po ang kadahilanan na wala silang meditation. Hanggang prayer lang sila ng rosary. Kaya ang daming nagdarasal ng rosary, pagdating ng bahay, nagmumura. Ang daming nagpupunta ng simbahan, nagsisimba kahit na wala ng misa, nandun pa rin sa simbahan, hindi nakakapagsaing. Yan po ang kadahilanan na wala silang meditation. Hindi nila nababalance kung ano ang tama at kung anong hindi. So sa susunod na number 9, abstain from entering any place, watching movies and shows or websites, and engaging in the idle talk that brings one to proximate danger to sin and attacks from unclean spirits. So, po natin, yung mag-iwas po tayo sa mga bagay. For example, teleserye. Nanonood tayo ng teleserye, puro na lang kabit-kabit. So, anong nangyari ngayon? Ang daming nagkakabit. Ang daming yung mga horror movies. So, anong nangyari? Na-open yung third eye. So, iwasan po natin yung mga idols na po tayo, kung hanggat maaari, po tayo ng spiritual, yung mga movies of the saints. Yun. Wala namang problema sa balita kasi doon man din tayo yung nakakapagdasal sa pangyayari sa ating mundo. So doon tayo nakakuha ng paano tayo magdasal. Sa susunod, Holy Hour at least once a week. Yung Holy Hour, yung may exposition of Blessed Sacrament doon sa, meron man yan, doon sa mga parokya ninyo, mag-attend kayo. For 1 hour, pwede yan. And na once a week. Yung benediction, yung sa yung sa katawan ni Kristo. O yan, may doon ka makapag-meditate. Yung exposition of the Blessed Sacrament. Tapos daily prayer life. Magdasal po kayo na hindi lang yung babbling prayers, hindi lang po sa bibig, kundi sa puso. Daily consecration to the most sacred heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. Nandun po yan sa nandito po yan sa handbook of Padre Siquia. So, i-prayer nyo po. Yung sa consecration sa Immaculate Heart of Mary, yung Heart of Jesus. Tapos, proper disposal of all occult objects. Yung mga occult objects, i-dispose po natin. Na practice of the virtues. Yung mga virtues, yung sinabi ko sa inyo kanina. Mag-practice po tayo niyan.
Tapos forgiveness, yun po ang pinaka-importante. So, doon lang po tayo, hanggang doon lang po tayo. Sana po na meron po tayong matutunan. May natutunan mo kayo ngayon? So, ganun lang po. Sa simple na katekism natin, marami po tayong matutunan. So, mag-iwas po tayo sa mga aral na hindi po Katoliko, kasi ako po noon Pentecostal po ko. Yung bahay po namin, yung bahay namin na luma, yun po ang simbahan ng mga Pentecostal, yung March of Faith, yung Jesus Reigns. Iwas-iwasan nyo na yung mga corona na nilalagay doon sa mga dami niyan, promote ng Jesus Reigns, nilalagay doon sa mga wall, yung may corona. Ayaw nila ng mga rebulto, pero may mga corona sila. Bakit naglagay mo yung corona dyan? Bakit hindi si Jesus nilagay nyo? Bakit corona lang? So wala pa rin dahilan. So ganon. Bakit kami na-empower sa Katoliko? Kasi doon nakita namin yung aral na totoo pala na aral. Kaya nga po, ang daming galit sa amin, kahit na doon sa bahay, yung mga March of Faith, shout out sa mga March of Faith dyan. Ayaw nila makipagdebate kasi hindi naman talaga nila kaya makipagdebate kasi wala po talaga silang foundation, wala silang history. So hindi sila makapag-trace sa history nila back to the apostles, back to Jesus. Wala, putol. So, i-practice niyo po talaga. Hindi lang cares. Nandito, yung binigay ko sa inyo kanina. Grabe po ang impact ng buhay natin pagka nasunod natin to. Lalayo po talaga yung demonyo. Kaya nga po, yung sa pamilya, i-focus yung anak nyo lang, isa lang. Tatlo. May naiwan po doon. Mga college na. Tatrabaho na. So yun po, i-empower niyo po ang buong pamilya. Wala pa pong mag-asawa. Empower ninyo yung mga anak ninyo. Turuan nyo paano Kayo na po mag-deliverance. Kung mag-deliverance man kayo ni Padre, kayo na mag-deliverance personal. Kasi 100% patangkap na healing. Yung mga karanasan namin, hindi kami tinuruan. Nagkarambol-rambol nga yung mga prayers namin. Pero grabe yung epekto. Hindi kami natataranta. Umaalaw na yung tiyan, nagdudumi ng dugo. Wala lang. Matay para sa Diyos. Ganun lang. Kasi, yun ang kapag katakot ka sa kamatayan, wala talagang healing mangyayari. Once na matanggap mo yan, grabe ang power, grasya na bigay sa iyo sa Diyos. Kasi sabi man sa sirat, na once na alahanin mo yung kamatayan mo, hindi ka magkakasala. Hindi ka magkakasala kasi yung iniisip mo na mabalik ka sa Diyos. Yun talaga ang pinaka-purpose natin, na mabalik sa Diyos, tayo lahat, yung buong pamilya natin, hindi maimpyerno. Kita-kita tayo lahat dun sa langit. Yun po ang the best na achievement natin sa buhay. Hindi po hindi lang po dito sa mundo ng mga achievements, mga degrees natin. Ang pinaka-importante talaga, doon talaga sa langit. Kaya nga sabi ni Saint Teresa of the Child Jesus, Saint Teresa of Avila, ang daming nasa impyerno. Ang daming nasa impyerno. Avila. Meron nga nakita si Saint Catherine of Siena. Ito, ang daming gustong pumunta sa langit. Yung sa vision niya, sabi niya, ang daming gustong pumunta sa langit. So, hinayaan ng Diyos na makapasok sila. Yung may mga kasalanan. Alam nyo kung anong ginawa ng mga kaluluwa na may mga kasalanan na doon sa langit? Alam na nila kung saan sila tatalon. Sabi nila, punta na ako ng impyerno. Puntaan ako ng purgatory. Bakit? Once na nasa langit ka, pinapasok sila ng Diyos na may mortal sin. Pagpunta nila sa langit, mas sobra pa ang torture dun sa langit kaysa impyerno. Bakit? Kasi ang lahat ng nasa langit, mga santo. So sila lang, parang parang anong tawag niyan? Yung for example, may inuman tapos hindi ka inom, parang anong tawag niyan? Parang
Parang, anong tawag yan? Oh, parang wala ka talaga sa grupo. Aloof ka talaga. So, yun po ang nangyayari na hubad sila, mabaho sila, ang dami nilang mga ang dami nilang mga sugat na nagnanana. Yun talaga ang expression doon. Ang dami mabaho. Tapos yung nandun sa mismo sa langit, nakabihis ng white lahat. Mapuputi, sila lang ang maitim. So, anong gagawin mo? Kung nasa nasa party ka, kapag naka-short ka lang, naka-chinelas, maiilang ka talaga. Aalis ka talaga kasi hindi ka komportable. So, yun ang nangyari sa mga kaluluwa na gustong pumasok. Tumalon sila sa impyerno. Sabi nila, mas piliin pa namin ang impyerno kaysa langit. Kasi mas grabe pa ang torture doon sa langit kaysa impyerno. So yun po, na mamuhay po tayo ng kabanalan, yun po ang pinaka-importante. Mamuhay tayo ng kabanalan, mag-ano po tayo, mag-practice po tayo ng virtues, yun po ang pinaka-importante. Tawagan na lang natin si Buro Chando, konti na lang palang oras.